Imagine this, nag-scroll ka sa phone tapos biglang may nag-post. Finally, first 100,000 pesos ko. Napahinto ka. Paano niya nagawa yon? Minimum wage lang din siyang katulad ko. At sa presyo ng bigas, kuryente, pamasahe ngayon, parang imposible. Pero, eto ang tanong. Imposible ba talaga o kulang lang tayo sa tamang diskarte? For context, ang minimum wage sa NCR ngayon ay 695 pesos per day. Kung 26 working days ka sa isang buwan, that's around 18,070 pesos per month. Oo, hindi malaki. Pero mas mataas pa rin yan kumpara sa ibang probinsya. At kung marunong ka mag-budget, mag-prioritize at maging consistent, pwede kang makaipon ng 100,000 pesos in just 1 year. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpe-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Why 100,000 pesos is important? Bakit ba 100k ang target natin? Kasi 100k is not just money, it's peace of mind. Pang-emergency, hospital bill, may pambayad ka. Pang-opportunity, may nakita kang murang lupa o second-hand na motor, kaya mong i-grab. Pang-transition, kung mawalan ka ng trabaho, may buffer ka habang naghahanap ulit. Si Mang Lando, tricycle driver, na ospital, asawa niya, umabot sa 85,000 pesos ang bill. Sabi niya, buti na lang may naipon kami. Kung wala, garantisado, utang kami sa 5-6. Mas lalo kaming lulubog. Yan ang power ng 100k. Kahit papano, may aasahan ka. Part 1, the target plan. Goal, 100,000 pesos in 12 months. Pinasimple ko yung savings plan na ginawa natin para ma-achieve ang 100k savings para madaling tandaan. At dahil nasa 18k lang ang sahod, medyo challenging talaga ito. Kaya we need more help para mapagaan ang contributions natin sa savings. At ang una nating katulong ay ang pag-save sa mga high-yield savings account tulad ng Maya, GoTime, Tonic, etc. Para kahit paano tulungan tayo ng interest na mabuo yung 100k by contributing a little lower. Ginamit natin sa illustration ang Maya 6% personal goal na ang net ay 4.8% after tax. Ito yung ginawa nating simpleng action plan para makapag-save ng 100k in 1 year. Number 1, 3,500 pesos every 15th and 30th. Two cut-offs na 3,500 pesos ay 7,000 pesos kada buwan. 7,000 pesos times 12 months equals 84,000 pesos. Number 2, 13-month pay boost. 13,500 pesos on first week of December. That's a total investment of 97,500 pesos for 12 months. Number 3, interest from Maya, 4.8% net per year. Around 2,500 to 3,000 pesos after 1 year. Projected total from 100,000 pesos to 100,500 pesos. See, malaking bagay din ang compound interest para maabot ang 100k savings goal natin. Pero aminin natin, 3,500 pesos per cut-off ay sadyang mabigat. Kahit sa mga kumikita ng 30k pataas, kaya sa susunod na part, pag-uusapan natin kung paano mo ito makapagaan gamit ang extra income, tipid hacks at ilang diskarte. Part 2, practical ways to hit 100k pesos. Number 1, automatic savings o pay yourself first. Pagpasok ng sweldo, ilipat agad sa hiwalay na high yield savings account yung ipon. Walang ATM card, walang temptation. Kung 3,500 pesos per cut-off ang target mo, transfer mo agad sa separate bank account para hindi mo na magalaw. Number 2, live like your income is 20% lower. Kung ang sweldo mo ay 18k, pretend na 14,500 na lang. Diretso savings na yung 3,500 pesos. So, 3,500 na lang ang pag-isikapan mong i-squeeze sa monthly budget. Number 3, 1 month super tipid budget challenge. Pumili ng isang buwan, tas dun ka mag-super tipid mode. Si Marco, security guard, nagbabaon araw-araw, walang milk tea, walang fast food.
Resulta, 3,000 pesos na savings in 1 month. Bonus pa, pumayat siya. Number 4, side hustle para sa savings goal. Maghanap ng part-time gigs that will give you real money. Tulad ng online selling o affiliate marketing, food delivery o pasabay pag day off. Weekend cleaning jobs. Si Jenny, janitress, naglilinis ng bahay tuwing weekend, 1,000 pesos per week. 4,000 din yan kada month. Kung susundan mo yung 7K per month na strategy natin, 3K o 1,500 per cut-off na lang ang need mong ipunin sa sweldo. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 5, sell sleeping stuff. Extra phone, old clothes, bike na nakatenga lang sa garahe, kitchen appliances na hindi ginagamit, lahat yan pwedeng gawing cash. Kung makabenta ka ng 12K sa isang buwan, malaking bagay na yan sa target mo. Number 6, iwas utang na walang balik. Utang with high interest equals ipon killer. Kung kaya, bayaran mo muna ang utang bago mag-start mag-ipon. Mahirap mag-save kung marami kang utang na tuloy-tuloy ang interest. Number 7, convert windfall into savings. 13th month pay, bonuses, tax refund, at least 50% diretso mo na agad sa ipon. Kung mas mataas, better. Sa strategy natin, 13,500 pesos o 75% ang ilalagay natin sa savings. Part 3, game plan summary to achieve 100K in 1 year. Number 1, set a clear target. 3,500 pesos kada sweldo, 13,500 pesos on a 13-month pay. Number 2, automate savings. Para bayad sa future self mo. Ihiwalay mo agad yung 3,500 kada sahod. If masyadong tight o sagad na ang pera para sa mga living expenses, we can adjust our strategy by increasing our income. Number 3, earn extra. Lahat ng extra income, ipon agad. Yung mga weekend hustle mo at pagbenta ng hindi ginagamit na items, ipunin mo. Number 4, cut once for now. Short-term sacrifice for long-term stability. Number 5, protect it. Hiwalay na account, pangalanan o lagyan ng purpose para hindi magalaw. Lessons and final push. Kung minimum wage earner ka, oo, mahirap mag-ipon ng 100K sa isang taon. Pero hindi ibig sabihin imposible. Hindi ito tungkol sa laki ng kita mo, ito ay tungkol sa disiplina at consistency. Kapag nakayanan mo ito, mas lalakas ang tiwala mo sa sarili. Mas handa ka sa emergencies, mas mabilis ka makaka-recover sa kahit anong dagok financially. Kaya ang tanong ko, anong gagawin mo sa susunod na 12 months? Para ba sa luho ngayon o para sa seguridad bukas? Ang sikreto, hindi sa laki ng kita, kundi sa tamang diskarte at tuloy-tuloy na aksyon. Maraming kumikita ng malaki pero laging ubos ang pera. Pero may mga tahimik lang na minimum wage earners na may ipon ng pambili ng lupa sa probinsya. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wais, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.